Kukulan na haba at wagas mo ng pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabairan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya. Lumubos at umabot ng parusa nararapat sa akin. Anong labag sa tulad ko'y gawad ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Tumakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Iakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabairan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabairan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak
Good morning po sa bawat isa. Alam ko na lahat po tayo ngayon ay masaya, healthy, at nararanasan yung pagpapala ng Panginoon. At sa umaga po na ito, dalangin ko na patuloy tayong maging excited pagdating sa salita ng ating Panginoon. Amen? So bago natin pag-usapan yung word ni Lord, ay samahan niyo muna ako manalangin. Father God, salamat po sa araw na ito. Salamat, Lord, dahil may pagkakataon kami na makapakinig ng salita mo at same time matransform yung buhay namin. Dalangin ko, Lord, na ang salita mo ay talaga mag-penetrate sa aming mga puso at makita, Panginoon, yung bunga nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat, Lord. Change us, Lord, according to your will, to your purpose, Panginoon, at dalhin mo kami, Lord, sa magandang plano mo. Salamat po, Lord. We love you, Holy Spirit. Ikaw pong speaker namin today. At patuloy ka namin na ina-acknowledge sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, good morning po sa bawat isa. Pwede mo bang i-good morning din yung katabi mo ngayon, yung kasama mo, yung family mo, para naman masaya ang ating buhay. Amen ba? O kung meron kayong tampuhan ng mga nakarang araw, nakarang linggo, or kagabi, so ito na yung time para isettle natin yan. Amen? So paki-good morning po ulit ang inyong mga katabi. Good morning. Hallelujah. So, last simbahay ay ang napag-usapan natin ay about sa mga kalalakihan. Amen? So, nalaman natin na ang mga lalaki ay meron talaga silang or meron kaming mga roles at gampanin na design talaga sa amin ng Diyos at hindi yun pwedeng pakialaman na ng babae or i-replace ng babae kami at sila ang gagawa ng calling namin sa harapan ng Diyos bilang mga lalaki. Dahil out of order po yun. Amen? Wala po yun sa disenyo ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay malalaman natin kung ano naman po ang kahalagahan or ganap ng isang babae. Amen? Siguro sa harapan ng Diyos at the same time kung ikaw ay kasal na sa iyong asawa or ikaw, makikita mo kung ano yung role mo bilang isang babae. Amen? So, samahan niyo po ako sa Genesis chapter 2 verse 18. Genesis 2, chapter 2, verse 18, sabi dito, pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. So, pertaining kay Adan, dahil si Adan po ay ang kanyang unang likha, nakita ni Lord na itong si Adan ay hindi daw mabuti. Sabi dun sa word, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang siya. Amen? So, kaya ka nga may kasama ngayon. Kaya ka may katabi ngayon. Kaya ka may asawa. Binigyan ka ni Lord ng asawa. So, binigyan ka ni Lord ng pamilya. Amen? So, hindi mabuting tayo ay nag-iisa. Kaya si Lord, sabi niya, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa Kanya at nararapat sa Kanya. Wow, amen? Ang ganda. Basahin ulit natin ang buo. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya, igagawa ko siya ng kasama, natutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Wow, hallelujah. Yung tao na nag-iisa, nakita ni Lord na hindi siya mabuti na, or hindi okay na ang tao na to ay nag-iisa lang. Kaya gumawa si Lord ng another someone na, sabi doon, tutulong sa Kanya at nararapat sa Kanya. Amen? So, ang binigay ni Lord ay originally, hindi talaga sakit sa ulo. Amen? Yung nilagay ni Lord na kasama ni Adan, na ang pangalan ay Eva, hindi siya dinesenyo ng Diyos para sirain talaga ang buhay ni Adan. Amen? Kasi ang sabi ni Lord, kasama na tutulong sa Kanya at nararapat sa Kanya. Amen? May role itong babae. So, may kita natin mga kapatid ko sa pananampalataya na nung nilikha ng Diyos si Adan,
binigyan ni Lord ng trabaho at role itong si Adan. Amen? At nung nilikha naman ni Lord si Eva, ay meron din siyang role. At ang role niya, sabi doon ng Diyos, ay tutulong sa kanya. Amen? Tutulong kay Adan at nararapat sa kanya. Hallelujah. Amen po ba? So, basahin natin yung English version nito sa King James Version. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him." Amen? So, nung tinignan ko po yung Hebrew word netong help, ay, ang Hebrew word po niya ay azer. Okay? Nang ibig sabihin po, yun nga, a help, helper, or to help. At itong azer na to ay madalas siyang ginagamit, kung titignan natin yung background, ay madalas itong ginagamit na nagde-describe as God is our help. Amen? So, ang ganda lang tignan or isipin na yung help na ginamit ni Lord sa isang babae ay the same word na dinedescribe kay Lord as a helper. Amen? So, makikita natin doon na ang babae ay dinisenyo ng Diyos, hindi po disenyo na gaya kay Adan. Amen? Kundi dinisenyo ni Lord si Adan, although kinuha siya sa pamamagitan ng ribs, isa sa mga ribs ni Adan, okay? So sa pamamagitan lang ni Adan, pero yung likeness talaga ni Eva ay kay Lord. Yung role niya ay hindi inutos ni Adan, kundi mula kay Lord. So si Eva ay helper ni Adan. At yung pagiging helper niya ay kung papaano tumutulong ang Diyos sa buhay natin bilang mga tao. Amen? So napakahalaga ng role ng isang babae. So kung ang lalaki ay merong mahalagang role, ganoon din po ang babae. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mong lalaki, pahalagahan mo ko. Eh, kung babae ka, sabi mo, pahalagahan mo ko. Pahalagahan mo ko kasi mahalaga yan sa harapan ng Diyos. At siya ay azer. Amen? Helper. Yung helper na yan ay nagde-describe kay Lord. Amen po ba? So ito yung mga example na verse na si Lord ay azer. Exodus 18:4, ang pangalan ng pangalawa ay Eliezer. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moses, ang Diyos ng aking ama ang tumutulong. Azer po yun. Ang tumutulong sa akin. Amen? Pertaining again kay Lord. Ang Diyos ng aking ama ang tumutulong sa akin. Iniligtas niya ako sa espada ng Paraon. Deuteronomio 32:29. Pinagpala kayo, mga mamayan ng Israel. Wala kayong katulad. Isang bansa na iniligtas ng Panginoon. Ang Panginoon ang mag-iingat at tutulong sa inyo. Azer na naman. Amen? At siya ang makikipaglaban para sa inyo. Gagapang ang inyong mga kaaway papunta sa inyo at tatapakan ninyo sila sa likod. Salmo 33 verse 20, tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong, Azer. Amen? Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Salmo 124 verse 8, ang tulong natin ay nagmula sa Panginoon. So, Azer na naman, na gumawa ng langit at ng lupa. Amen? Kaya yung asawa mo na babae, katulong yan. Amen? Pero gusto nating ayusin yung meaning nung katulong. Kasi sa bansa natin, pag sinabing katulong, parang alila. Amen? Pag sinabing katulong, parang less yung value. Pag sinabing katulong, parang may master siya at nasa ibaba siya. Amen? Pero hindi po ganon yung azer or yung helper na sinasabi ng Biblia. Magiging katuwang. Tama yung word na katulong, pero minsan nag-iiba yung katulong na word sa mindset nating mga tao. Pero kailangan nating makita
na yung katulong in biblical perspective. Katulong kung papaano tumutulong ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya minsan, tayong mga lalaki, asawa, kapag mali ang pagtingin natin sa word na katulong para sa ating mga asawa, minsan naliless yung value nila sa atin. Parang ang dating, eto ako, diyan ka lang. Pero hindi po. Amen? Magkaiba po tayo ng roles at yung roles natin ay parehas mahalaga sa harapan ng Diyos at sa atin po. Kung kayo po ay may asawa, kayo bilang mag-asawa, mahalaga po yung roles ninyo sa bawat isa at sa inyong pamilya. Amen? So, ang helper po ay hindi isang alipin. Maliwanag po ba yan? Hindi isang alipin, hindi pinahihirapan o sinasaktan, physically man yan or emotionally, dapat hindi po natin sila sinasaktan. Lalo kapag intentional natin yung ginagawa. Hindi po maganda yan. Amen? At ang helper, hindi siya gumagawa ng malayo sa hangarin o plano. Amen? At ang helper, hindi po siya ang ulo o ang pinuno. Amen? Dahil sa disenyo ng Diyos, ang head, walang iba, pagdating po sa pamilya, ang head po ay walang iba kundi ang asawang lalaki. Sila po ang pinuno. Amen? Hallelujah. So, a helper is not less important. It suits the other, so both of them become best. Amen po ba? Nagiging fit sila sa isa't isa. Nagmi-meet sila sa kanilang mga needs. Nagtatagpo sila at talagang compatible sila. Ang sa ganon ay nagiging best version sila ng kanilang mga sarili. Amen po ba? Then, it supports the other so they can accomplish bigger things. So, si lalaki, siya ang ulo, ang nagpaplano, ang pinuno, at ang babae, helper, sinusupport niya. At dahil sila ay mag-asawa, meron silang na-achieve na mas malaking bagay dahil dalawa silang nagtutulungan. Amen. Then, it supplies what is lacking to others. So, that is aider or helper. Amen? Anumang pagkukulang ng isa ay napupunan ng kapartner niya dahil yun nga ang disenyo ng Diyos sa kanila. Amen? Magiging katuwang. Kasi mahirap kapag parehas ito ang kalakasan namin, then parehas kami, ito yung kahinaan namin. May butas yung aming samahan, parang gano'n. Amen? Pero ang ginagawa ng Diyos, kaya nga, ang ibigay talaga sa iyo ng Diyos, hindi yung katulad mo eh. Oo. Kundi ang ibigay sa iyo ng Diyos ay yung, minsan may kayo eh, parang pagkakaiba. Yan yung term. Meron kayong pagkakaiba. Tama po ba? Oo. Ito, ang gusto niya, then ikaw, ayaw naman niya noon. Mahina siya dito, pero ikaw malakas ka doon. Pero pag nagsama kayo, nagiging, yung weakness mo ay strength niya. At yung strength niya, minsan, ayun na yung nagiging strength mo rin. So kapag ka nagsama kayo, nakakapag-accomplish kayo ng mas malaking bagay. Unlike pag mag-isa ka lang. Amen? The best talaga si Lord magplano. Amen? The best si Lord pag siya ang nagde-design, nag-order. Kaya, kung mahanap ka talaga ng someone para sa'yo, yung mula kay Lord. Amen? O, kung wala ka pang asawa at nasa tamang edad ka na, ang hingin mo talaga ay yung someone na mula kay Lord. Hindi lang dahil gusto mo lang, ito yung pumasok siya sa standard mo, pumasok siya sa preference mo, pwede na. Amen? Or, parang may spark ng content, yun na hindi. Galing dapat kay Lord at founded sa salita ng ating Panginoon. Amen? Dahil yung helper na yan ay talagang tutulong sa'yo na may i-achieve ka na mas malaki, mag-develop ka according to God's plan, at may marating ka talaga
at ang mararating mo ay yung plano ng Diyos. Bakit? Yung tutulong kasi sa iyo ay padala ng Diyos. Amen? Yung tutulong sa iyo ang padala ng Diyos. Hallelujah. Kaya mga babae, ang maging prayer din ninyo, Lord, gawin mo kong suitable para sa taong inilaan mo para sa akin. Helper ka dapat. Amen? Hindi taga-sira. Amen ba? Helper. Hindi taga-wasak. Hallelujah. Maging suitable partner kayo mga babae. Amen? Yan ang maging prayer ninyo kung dalaga ka pa. Kung may asawa ka na, siyempre, ang prayer mo naman, tulungan ka ni Lord din na ma-develop ito sa'yo. Kasi po pwede na, kung bakit parang hindi ka suitable partner, kasi ignorant tayo sa word ni Lord na ito pala ang role ko. Akala ko competition kami ng asawa ko eh. Pagalingan kami, hindi pala ganon. Yun pala, dapat nagsusupport kami sa isa't isa. Especially ako, yun ang design ko bilang babae. Amen? So kapatid, alam mo na ang gagawin. Amen po ba? Hallelujah. Sige, talakayin natin itong mga points na inilatag ko na nilagay sa akin ni Lord. Based doon sa pagtingin ko sa ating Diyos bilang katuwang natin, katulong sa buhay. Amen? Dahil siya ay aider natin, amen, helper, tinignan ko si Lord kung paano ba siya tumutulong sa atin bilang mga tao. At ganito rin dapat yung isang babae sa kanyang asawa. Amen? Ready na po ba kayo? Hallelujah! So mga babae, makinig pong maigi. So ang pagiging suitable helper ng isang babae ay number 1, katuwang sa isang hangarin. Si Lord ay tinutulungan niya tayo bilang mga tao kapag tayo ay may ginagawa. Amen? Linawin natin. Si Lord, hindi ka ni Lord tutulungan kapag ikaw na lalaki or ikaw na tao, wala kang ginagawa. Ang tutulungan lang ni Lord ay yung mga taong may ginagawa. Amen po ba? Oo. So, halimbawa ganito po. Kung ang mga Israelites ay pupunta sila ang dream nila ay makapunta ng Kanaan, halimbawa lang, pero hindi sila mag-act, hindi sila maglalakad, wala silang gagawin, kahit anong tulong ng Diyos, walang mangyayari. Amen? Pero naging posible ang pag-apak nila sa Promised Land nang dahil, una, syempre, naglakad sila. Pangalawa, nang dahil merong Diyos na tumulong sa kanila nang dahil sila ay merong action na ginagawa. Amen? So, kapag ikaw ay babae, napakahalaga na ikaw ay katuwang ng iyong asawa sa goal ninyo bilang mag-asawa. Amen? Kung kayo mag-asawa, meron kayong plano, meron kayong gustong i-achieve sa family ninyo, sa gantong taon, bumili na tayo ng bahay. Dapat sa gantong taon, meron na tayong kotse. Ganito, ang daming plano. Amen? Ikaw na asawa, kung ano yung plan, kung ano yung vision ng asawa mo, dapat katuwang kanya doon. Hindi po pwede na ito yung plano ng asawa, ito yung vision ng asawa, pero meron kang ibang agenda. Tama po ba? Mahirap kapag dalawa ang ulo. Dalawa ang utak. Dalawa ang gumaganang utak. Bakit? Kasi pwede na magtalo. Lalo kapag misalign parehas. Amen? Hindi suitable yung iniisip. Ito yung gusto ng lalaki, ito yung gusto ng babae. So, wala na-achieve. Para ang dating ay hindi sila mag-asawa. Hindi sila iisa. Kaya si Lord nagdisenyo. Ang lalaki ang ulo. Pag ulo ka, ikaw ang mag-isip, ikaw ang magplano, ikaw ang magdadirect, ikaw ang magle-lead, lahat, ikaw. Amen? Ang trabaho ng babae ay suportahan kung ano yung vision, kung ano yung plano, para
iisa lang yung hangarin, iisa lang yung goal, iisa lang yung ma-achieve. At anumang plano na dalawa ang gumagawa, amen? Dalawa ang gumagawa pero united, iisa ng puso, iisa ng isip, iisa ng galaw, imposibleng hindi yun makamit. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. So kapag kababae ka, suportahan mo yung asawa mo. Talagang maging katuwang kanya. Dapat hindi lang niya naririnig yung suporta mo, kundi ramdam niya at nakikita niya yung suporta mo. Amen po ba? Hallelujah. Kapag ikaw yung babae, of course, dapat ikaw ang number one supporter ng asawa mo. Amen? Hallelujah. Ikaw ang number one motivator ng asawa mo. Hallelujah. Ikaw ang number one na nagpupush sa kanya. Sa panahon na nahihirapan yung asawa mo, sa panahon na parang nabibigatan siya, dahil ikaw nga yung sumusuporta, talagang hindi ka papayag. Hallelujah. Hindi ka papayag na hindi ninyo ma-achieve yung goal ninyo. Kaya tutulungan mo siya, ipupush mo siya, i-encourage mo siya, pagpipray mo siya. Hallelujah. Amen? Marami tayong makakamit, maaabot, kapag ka ang mag-asawa ay nagtutulungan. Pero kapag ka may sariling buhay, naku, parang mas maigi pa na hindi na lang kayo nag-asawa. Dahil ang buhay ay parang binata at dalaga pa rin. Amen? Pero ito ang tamang time para isettle natin. Amen? Asawa na lalaki, asawa na babae, ito yung time para ayusin natin yung disenyo ng Diyos. Hallelujah. Itama natin para yung mga bagay na hindi natin na-achieve. Minsan kasi, masipag naman eh. Amen? Masipag naman, walang duda dun eh. Pero ang kulang, yung suportahan sa isa't isa. Yun ang kulang. Amen? Hallelujah. Kaya babae, hallelujah, ikaw ang unang susuporta sa iyong asawa. Pangalawa, halos same lang naman. Pangalawa, nagpapakita ng suporta at pagsang-ayon. Kanina ay dapat nakikita, naririnig, talagang nararamdaman. Ngayon ay hindi lang nakikita yung suporta, dapat pati yung pagsang-ayon. Ang hirap kasi kumilos kapag merong disagreement. Meron kayong gustong i-achieve, pero yung isa kumukontra. Amen? Merong gustong i-achieve, pero yung isa parang ayaw naman. Dapat may pagsang-ayon. At yung pagsang-ayon na yun ay yung talagang yung willingness. Meron kasing iba na support ko no, pero wala yung puso nila. Ando doon yung kamay nila sa pagsuporta, pero wala yung puso nila. Nakakita na ba kayo ng ganon? Amen? Yung malalaman mo kagad yung sagot pa lang. O sige na, susuporta ako, ikaw naman ang magaling eh. Di ba? Pagka ganyan, ando doon yung suporta, di ba? Rinig naman natin, pero yung pagsang-ayon ng puso, wala. Sige na, para matapos lang. Yung mga ganyang salita. Sige na. Ikaw naman ang magaling lagi, ikaw na dapat masunod. Susunod na lang ako. Total, alipin mo naman ako dito sa bahay. Yung mga ganyang salita, di ba? Kailangan, pag sinabi nating suporta, hindi lang nakikita sa action, kundi sa puso natin. At sa katunayan, magre-reflect yung laman ng puso natin sa action natin. Amen po ba? Kaya, babae, mami, kapatid, kung ikaw ay, siguro, meron naman talagang maipagmamalaki, siguro matalino, magaling dumiskarte, mataas ang kumpiyansa sa sarili, pero baka pwede mo munang pagkatiwalaan yung asawa mo.
Amen? Baka po pwede ka munang sumang-ayon sa Kanya. Baka po pwedeng suportahan mo ng buong puso. Hindi buong nguso. Amen? O, yung puro nguso, sige, suportahan. Pero wala yung puso. Amen? Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay asawang babae, ipakita mo talaga na, honey, kasama mo ako, puso't kaluluwa. Wow, hallelujah. Kapag ganyan ang sinabi mo sa asawa mo, baka umaga pa lang, nagtatrabaho na yan. Hallelujah. Amen. Baka linggo pa lang, nag-aasikaso na yan ng mga dapat gawin, mga papeles. Amen. Hallelujah. Kung walang trabaho yan, halimbawa, walang trabaho pa yung asawa mo, sabihan mo, honey, ikaw ang pinaka-the best na husband na meron ako. Ikaw lang, mahal na mahal kita. Naku, pag sinabi mo yan, walang trabaho, baka agad-agad mag-applyan. Amen. Hallelujah. Ipakita natin. Ninyo pala, mga babae. Amen. Ipakita ninyo, mga kababaihan, mga asawang babae, ang inyong pagsuporta. Dapat matuto tayo na mag-submit, matuto tayo na magpakumbaba. I-practice talaga ninyo, mga kapatid. Kung ikaw, wala ka pang asawa, of course, i-practice mo naman yung pagsuporta mo sa iyong pamilya. Amen? Sa iyong tatay, sa iyong mama at papa, lahat sa kanila. Kung may goal ang papa mo sa family niyo, tulungan mo, suportahan mo. Amen? Kasi wala ka pa naman asawa. Alam, magrebelde ka sa tatay mo, hindi rin naman maganda yon. Amen? Kaya, kung gusto mo na maging suitable helper ka sa magiging asawa mo, maging suitable helper ka muna sa family mo. Amen? Ayan, biological family mo talaga. Yung someday magiging asawa mo, hindi mo naman kadugo yun. Amen? Pinatibok lang yung puso mo, pero hindi mo kadugo yun. Kaya, i-practice mo muna sa family mo. Support your family. Ipakita mo ang pagsang-ayon mo sa goal ng tatay mo, ng mama mo, para sa buong family mo. Amen? Hallelujah. Efeso chapter 5, verse 22, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Hallelujah. So, reflection po yan. Ang pag-submit natin, mga babae, ang pag-submit po ninyo sa inyong mga asawang lalaki, ay reflection po yan ng inyong pag-submit sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. So, pangatlo, pagpuno sa kung ano ang kakulangan. Hallelujah. Salmo, chapter 23, verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Hallelujah. Hallelujah. So, sinabi ni David po ito, na wala siyang kakulangan sa buhay. Ni anuman ay wala. Bakit? Nang dahil meron siyang pastol. At yun ang tulong sa kanya ng Diyos. Hindi siya pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? Yun ang kagandahan. Tayo bilang mga tao, meron tayong mga kakulangan, pero pinupunan yun ng Diyos sa atin. Amen? So, si Lord as our helper, yun ang ginagawa niya. At yung babae naman na nilaan ni Lord para sa atin, kasi kami mga lalaki, aamin kami, may mga kahinaan po talaga kami. May mga bagay na kaya namin gawin, pero may mga bagay na hindi talaga kami effective. Kahit anong ipilit namin, siyempre, susubukan, oo, pero hindi talaga namin siya forte. Kayang gawin, pero hindi talaga yun yung the best namin. Kasi hindi talaga eh. Pero pag may mga bagay na pagawin mo sa amin at yun ang design namin, kahit walang katulong, kaya namin. Kasi yun ang design. Amen? Ang kagandahan ng creation talaga ni Lord ay binigyan niya tayo ng helper. Halimbawa ako, may asawa ko at si Pastora ay meron akong kahinaan na yun naman ang kalakasan niya. At nung nagsama kami, hindi ko na siya ngayon matatawag na
kahinaan lang kasi merong someone na gumagawa nun. Dahil iisa na kami. Halimbawa po niyan pagdating sa budgeting. Sa babae, talagang forte nila eh. So, kami mga lalaki, although di naman ako ganun kagastos, pero ang kaya kong i-manage, yung pera ko talaga. Pero pag isama ang pagmamanage sa pera ng church, pera ng yung household namin, medyo nakakasira ng ulo yun para sa akin. Pero si Pastora, nako, yun naman doon naman siya magaling, doon naman siya mahusay. Kaya hindi na sumasakit ang ulo ko. Amen? So may mga bagay din siya na mahina siya, at yun naman ang kalakasan ko. Amen? Hallelujah. So, mahina ako pagdating sa recording, pero kalakasan niya yun, kaya compatible kami. Ako medyo malilimutin. Oh, grabe, di ba? Malilimutin. At ang mga babae, alam natin na matalas ang kanilang memorya. Diba? Hindi lang petsa, pati mga pangyayari, biro lang. Pati mga gamit sa bahay, di ba? Alam na alam nila. Mga schedules, talagang napakahusay ng kanilang memory. Kaya kung ako lang pagdating doon, mahirap para sa akin. Pero nang dahilan dyan si Pastora, na aking asawa, nagiging madali. Amen? Grabe talaga. Helper talaga. Galing talaga ni Lord. Amen? Then, ako naman, mahina ako sa mga maliliit na detalye, more on, malalaking bagay. Pero si Pastora naman, doon siya magaling sa maliliit na detalye. So, wala nang takas. Amen? Sa akin yung malaki, sa kanyang maliit. Compatible talaga. Hallelujah. Amen? So, makikita natin na meron talagang ibibigay sa'yo si Lord. Kung wala ka pang asawa, merong ibibigay sa'yo si Lord na someone na fit sa'yo, compatible sa'yo, suitable para sa'yo. At si Lord ang nakakaalam nun, hindi ikaw. Kaya nga humingi ka kay Lord. Amen po ba? Lalaki, humingi ka kay Lord ng suitable partner. Ikaw naman na babae, ang prayer mo, maging suitable na partner para sa tao na yan. Hallelujah, hallelujah. Then, pang-apat po. Pang-apat, maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Yung tulong ni Lord sa atin as He is Ezer, yung tulong ni Lord ay talagang wala tayong masabi. Amen? Sa bawat pagkakataon, bawat panahon, bawat sandali, lahat, yung tulong ni Lord sa atin ay nandiyan. Amen? Maaasahan talaga ang ating Panginoon. Salmo chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Wow, hallelujah. So, yung mga babae po na yan ay maaasahan po yan sa buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. Maaasahan sila sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, ganito lang yung mga kalalakihan. Beats, baka kasi minsan, meron kayong mindset na, etong asawa ko, walang pakinabang. Etong asawa ko, parang walang silbi. Etong asawa ko, wala. Nagkamali ako ng inasawa. Alam niyo po, kung bakit ganyan, minsan, tayo rin po may kasalanan eh. Huwag niyo po ako awayin ha, mga lalaki. Kung bakit ganyan po ang ating mga asawa, nang dahil din sa atin minsan. Bakit? Kasi hindi tayo matinong head. Hindi tayo matinong leader. Hindi tayo maayos na ama, asawa. May pagkukulang tayo. Yung mga babae po, hindi po mahirap sa kanilang sumunod kapag maayos yung susundan nila. Kasi Ezer sila. Amen? Helper sila. Yun ang role talaga nila. Pero nagiging mahirap sa kanilang tumulong kapag yung tutulungan nila ay wala sa ayos. Amen? Kaya si Lord, kahit sa atin kapag wala tayo sa ayos, si Lord, hindi ka rin tulungan basta-basta. Kapag katatamad-tamad ka, hindi ka rin tulungan ni Lord.
Kaya kung yung asawa mo na babae, tingin mo walang pakinabang sa'yo, hindi maaasahan, hindi helper sa'yo, bago mo sabihin yan, check mo muna yung sarili mo. Check muna natin yung mga sarili natin kasi baka mamaya hindi maayos yung ginagawa natin bilang mga ama ng tahanan. Again, susunod lang yan sila kapag maayos yung sinusundan nila. Kahit naman sila, di ba, kahit ikaw na lalaki kapag maayos yung sinusundan mo, susunod ka. Pero pag hindi matino yung susundan mo, baka mas masahol pa yung maging reaksyon natin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, i-check nating maigi. Mga kapatid kong lalaki. Hallelujah. I-check nating maigi. Nagiging matino ba akong leader? Nagiging maayos ba akong ama? Nagiging maayos ba akong tatay? Then, kapag na-check mo na, at tayo pala yung may problema, so ito na yung time para ayusin natin. Amen? Hallelujah. Ngayon, kung chinek mo na yung sarili mo, at okay naman, ang may problema talaga ay yung asawa, so it's about time para sabihan natin siya pagdating sa kanilang role, kung ano yung role nila sa harapan ng Diyos at sa kanilang mga asawa. Amen? Wala na sana yung bang parang mag-aaway pa, ganyan. Pag-usapan ng maayos. Lahat naman, ako naniniwala ko na lahat ng bagay ay napag-uusapan ng maayos. Amen. Hallelujah. So, ang mga babae po ay maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Ngayon po, sa mga babae, dapat taglay-taglay na, siyempre suitable helper po kayo, mga babae na angkop at karapat dapat na partner sa kanilang mga asawa, sa isang lalaki, dapat taglay-taglay din natin yung mga katangian na to. Una, ang pagiging maibigin. So sa aklat ni Tito, chapter 2 verse 4, or Tito chapter 2 verse 4, upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. O siya sabi dito na ini-encourage na dapat turuan yung mga nakababatang babae na mahalin daw yung kanilang mga asawa at anak. So yun talaga, mga babae. Amen? Meron dapat pag-ibig sa inyo. Tama po ba? Sa lahat ng ginagawa mo, sa pagsuporta mo, sa pagiging nanay mo, dapat makita pa rin ang pag-ibig. Okay lang na stricto, pero dapat maramdaman pa rin ng inyong mga asawa, inyong mga anak, ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Pangalawa, ang kahinahunan sa pananalita. May mga magulang kasi ngayon, especially nanay, na the way sila magsalita, parang laging naghahamon ng away. Tama ba? Oo. Galing sa trabaho yung asawa, ba't kayo wala? Ba't kayo wala? Ano ginawa mo? Yan. So, pagod yung asawa, binungangaan agad. Sa umaga, gigisingin. Tumayo na. Wala akong pangarap sa buhay. Tumayo na. Diba? Lagyan po natin ng pag-ibig at kainahunan ng ating pong pananalita. Amen? Hallelujah. Minsan, ganito po kasi. Maganda naman yung intensyon, maganda naman yung motibo, pero the way natin i-deliver yung mga words, nawawalan po ng saysay yung meaning ng words. Bakit? Kasi ang unang naririnig ay kung paano mo i-deliver yung salita, hindi yung mismong word. Kaya kahit gaano kaganda yung gusto mong sabihin, hindi na, ayaw nang pakinggan yung meaning kasi nainis na the way tayo magsalita. Amen? So iwasan po natin yun, yung laging nakasigaw, yung laging parang naghahamon ng away, gawin nating malambing ba? Amen? Gawin nating malambing, maging gentle. O pwede naman yon siguro. Amen? Napag-aaralan naman po yun. Amen po ba? Hallelujah. Then pangatlo, higit sa lahat, may takot sa Diyos.
Kung ikaw ay babae at gusto mo maging suitable partner ka, suitable helper ka sa iyong asawa at sa iyong magiging asawa, siguraduhin mong meron kang pagkakilala at meron kang takot sa ating Diyos. Kawikaan 31:30, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Hallelujah. So, magkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Alam niyo po, ang pagiging suitable partner nyo bilang mga babae, hindi po yan, hindi ka po huhulmahin dyan ng asawa mo. Yan po ay matatagpuan mo sa ating Diyos. Dahil siya po ang nag-create sa'yo, siya po ang naghulma sa'yo, siya po, sa Kanya po galing yung likeness at yung image po natin, ninyo mga babae. Kaya, kung gusto mo maging suitable partner, magpakalalim ka sa ating Panginoon. Mag-build ka ng relationship kay Lord. Patibayin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Nang sa ganon, makikita mo na lang yung resulta. Amen? Na, ganito na pala akong babae. Lumalakad na pala ako sa kalooban ng aking Panginoon. Dito po ako magtatapos sa verse na to, Kawikaan 31:10, mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Amen? Yung mabuting asawa na tinutukoy diyan, walang iba kundi yung babaeng padala ng ating Panginoon. Babaeng hinulma ng Diyos, babaeng mula sa puso ng Diyos. Hallelujah. Kaya, mga babae, sana po makita natin na ang mensahe na to ay isang paalala sa inyo na mamuhay sang-ayon sa disenyo sa inyo ng ating Panginoon. Naniniwala ko na kapag ang lalaki ay namuhay sa disenyo ng Diyos sa kanila at ang babae ay namuhay sa disenyo ng Diyos sa kanila at sila ay nagsama bilang isang pamilya, bilang isang mag-asawa, naniniwala ko na magiging maganda ang takbo ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Although, of course, may mga challenges as part of our lives, pero magiging maayos ang pagkasama nila, hindi maapektuhan yung kanilang relasyon sa isa't isa at relasyon sa Diyos. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Father God, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Salamat po, Lord, sa iyong salita. Salamat, Lord, sa correction na dala-dala ng iyong salita sa umaga po na ito. Kaya naman po, sa mga kababaihan po na nanonood ngayon, ay mangusap ka sa kanilang mga puso at mga espiritu para tuluyan nilang ma-develop, Lord, yung design mo sa kanila at makita nila, Lord, na yung kanilang gampanin at yung kanilang halaga ay talagang maayos at talagang pinrepare mo na nung matagal pa, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang mga kababaihan na ito. I-bless mo po sila, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kung sila ay may pamilya at may asawa, i-bless mo po, Lord, ang kanilang family, ang kanilang mga business, Lord, ang kanilang mga trabaho. Lord, ang kanilang buong sabahayan ay pagpalain mo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa oras na to at patuloy ka namin pinupuri. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa. Magandang araw po sa bawat pamilyang nanonood sa kanya-kanyang mga tahanan. Dadapo na po tayo sa Holy Communion. Ang Holy Communion po ay pag-alala sa kung anong ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. At maganda po kung meron po kayo nakandang bread or biscuit at juice, kahit anong pong kulay ay okay lang po. Mamaya ko po sasabihin kung para saan po siya. Pero samahan niyo po muna ako magbasa sa Luke chapter 22, verse 19 to 20. Sabi sa verse 19, "And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, 'This is my body given for you. Do this in remembrance of me.'" Sabi sa verse 20, "In the same way, after the supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.'"
And ang nire-represent po ng bread or biscuit ay the body of Jesus Christ. Kaya kainin po natin. Ang juice naman po ay nire-represent ng blood ni Jesus Christ. Inumin po natin. Samahan niyo po akong manalangin. Come on, let's pray. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa ginawa mo sa cross, Panginoon, at na-appreciate po namin yan, Panginoon, at inaalala namin, Panginoon. Even though hindi namin deserve, Lord, pero ginawa mo yan sa amin, Panginoon, at nilinis lahat ng kasalanan na meron kami, Panginoon. At Lord, I pray sa pamilyang bawat nanonood, Lord, ikaw po yung mag-bless at mag-ingat sa kanila, Panginoon. We love you, Lord. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po sa bawat isa. I am Malia, one of the primary leaders of Harvesters Caloocan. Alam ko po na simula praise and worship hanggang word of God na ating na-receive kanina and declaration na ating ginawa ay na-bless po ang bawat isa. Ngayon naman po, dadako po tayo sa word of encouragement pagdating po sa pagbibigay. And before we start, let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat po Lord sa provisions niyo sa nagdaang linggong ito at sa mensahe na aming napakinggan kanina. Maraming salamat po Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At samahan niyo naman po ako sa verse na ito. Sabi po sa mga awit, chapter 23, verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. Napaka-short ng verse na ito, pero merong buong pagtitiwala si David habang sinusulat niya ito. At minsan, napakadaling sabihin ito, lalo kapag sapat ang mayroon tayo. Pero dito na po papasok ang hamon kapag nakita na natin yung bilihin natin, yung pagtaas ng mga bilihin, or di kaya yung bayarin natin at yung laman ng wallet natin. At minsan din po sa pagbibigay natin sa Panginoon, hindi natin maiwasan na matakot na kapag ba ibinigay ko ito, paano na ako bukas? Pero ang gustong ipaalala lang Diyos sa atin, na hanggat siya ang pastol natin, hindi na tayo dapat mag-worry pa sa magiging kulang natin. Dahil mayroon tayong pastol na handang mag-provide sa mga pangangailangan natin. At ang kailangan lang natin gawin bilang isang tupa ng Panginoon ay ang sumunod at magtiwala dahil ang Diyos ang bahala sa atin. At hindi rin po tayo nagbibigay dahil sapat or labis ang meron tayo. Nagbibigay tayo dahil nagtitiwala tayo sa kanyang kakayahang maglaan. At ang pagbibigay natin ay isang deklarasyon ng faith na sinasabing, Lord, ikaw ang aking pastol. Ibinabalik ko ang bahaging ito sa iyo dahil alam kong bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, hindi mo ako hahayaang magkulang. Amen. Napaka-sweet ng Lord sa atin dahil meron siyang pangakong ipinagkaloob sa atin na as long as siya ang ating pastol, hindi niya tayo pagkukulangin. At kung handa na po tayo magtiwala sa Panginoon na siya ang ating provider, samahan niyo po akong manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito, Lord. Salamat po sa provisions. Salamat po sa pangako na ipinagkaloob niyo sa amin. Dumating man Lord sa time na kami ay nag-worry para patuloy mong ipaalala sa amin na ikaw ang aming pastol at kami ang iyong tupa. At ikaw, dahil ikaw ang aming pastol, Lord, hindi mo kami pagkukulangin. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen.